Hey guys, welcome. So, last week, I think nabanggit ko na yun nga, yung mga live streaming platforms, yung bakit YouTube, bakit TikTok, ganun. Ba't di ako mag-TikTok? Well, napag-alaman ko just, siguro mga 1 minute ago, na hindi ako pwede mag-live stream sa TikTok. So, hindi siya yung katulad dito sa YouTube na meron ako access, tapos kiklik ko lang, tapos, alam mo yun, kumbaga, ano siya, supported siya ng OBS mismo. Kumbaga meron kasi akong ginagamit na live streaming platform. So, dadagdagan ko lang. So, pandagdag to dun sa last week nating pinag-usapan na kung bakit nagla-live ako sa YouTube. Kumbaga, isang additional reason is because, okay na wala, o biglang dumilim eh. Isang additional reason is because it seems like sobrang hirap mag-live stream sa TikTok. Medyo restrictive siya. So, and hindi mo magagamit yung OBS, which is naka-setup na kasi. Alam nga namang magse-setup ako ng hiwalay sa TikTok. Tapos, hindi naman siya the same. Una sa lahat, wala akong camera doon. Kasi nga, ginagamit kong camera is yung phone ko. Hindi wala naman talaga akong external camera na nakakonect sa PC or something, di ba? So, hindi naman ako professional live streamer or something like that. Ano lang ako, ah, ah, konyo. Ano lang, try na ano lang ako. Kumbaga, sabi ko nga yung goal ko is um, for the future. So, secondary lang yung community and everything. So, yeah. It seems like hindi naman talaga ako makakapag-live sa TikTok in the immediate future. Or, yeah, in the immediate. So, nadagdagan pa yung reason kung bakit YouTube Live yung ginagamit ko. Oo, kasi nga, tinry ko. Tinry ko yung TikTok siguro mga minutes ago o bago ako mag-live dito. Kaso, halos lahat ng nakikita kong tutorial online, ano na sila, outdated na. Okay, hindi na sila applicable kasi nga meron ng TikTok Live Studio. And so far sa nakikita ko, wala akong way para makakuha ng streaming key or something like that from TikTok Live Studio ng yeah, oo. Kumbaga dapat gagamitin ko talaga yung TikTok Live Studio. Feeling talaga ng TikTok siya si OBS na kasing ano niya, kasing versatile niya si OBS. Although meron naman siya mga features, neat features. Tulad ng chat, tingnan niyo. Kunwari may mag-chat ngayon, hindi niyo man malalaman na may nag-chat kasi nga hindi pa yata ako naglagay ng chat box dito somewhere. Dito somewhere. Hindi ko alam kung saan ako maglalagay ng chat box. Pero, yeah. Kasi hindi naman ako nag-expect na may mag-chat talaga. So, pero sa TikTok kasi, yun nga, meron nga expectation. So, nandun yung chat box, nandun yung follower counts, nandun yung mga likes, mga ganyan-ganyan, mga gifts, mag-notify sila. So, mas madaling gamitin naman siguro. Kaso wala siyang camera. So, hindi ko mako-connect yung camera ko. Baka merong way. Tingnan natin next week kung makakahanap ako ng way na magagamit ko yung camera ko sa phone, papunta sa PC, tapos papunta sa TikTok Live Studio. Pero bago yun, actually, sinabi nga pa nga yata ng TikTok Live na mismong TikTok na yung nagsabi na dapat daw mag-live stream muna ako ng 25 minutes for the next 3 days. So, three times pa yata. So, bago ako magkaroon ng access sa camera. So, imagine niyo nga yung katotohanan na yun. Na maglalaro muna ako sa harap ng, hindi ko alam kung ano eh. Kumbaga, wala akong camera. Hindi ko magagawa to na nakahiga. Tapos, nag-uusap tayo, something like that. Nilayo ko pa, malakas din naman. So, is additional reason kung bakit di ako nag-TikTok live is because restrictive siya. Mas mahirap siyang i-livean. Yung sa Twitch, medyo madali lang yun eh. Kumbaga, meron siyang talagang integration sa OBS. So, papalitan ko lang ng konti yung streaming key or something. Makakapag-live na ako sa Twitch. Pero yun nga, sabi ko nga, yung Twitch is iba yung audience niya. Baka feeling ko walang nanonood dun basta-basta na Pinoy or kung meron man, meron na silang mga pinapanood or hindi ko alam eh. Basta hindi ako ganun komportable sa Twitch. So yun. Anyways, kamusta? Nakita niyo naman sa topic natin ngayong week. Bakit rosary and then grab bag? Kumbaga, yung grab bag na yan, ano yan?
Ano nga ba yung grab bag na yan? Well, medyo marami kasi akong open na topic last week, eh, and hindi ako sure kung ano dun. Kasi nga itong feeling kung bakit rosary, ito yun, eh. Kumbaga bakit nandito yung rosary sa harap niyo every time na nag-aano tayo, nagla-livestream. Kumbaga feeling ko hindi naman kailangan ng 30 minutes para pag-usapan yun, eh. So, kasi nga yung pinakasimple lang niya, eh. So, umpisahan natin dun. Umpisahan natin dun tapos grab bag kung ano yung maisip natin na topic. Kasi nga baka nga magustuhan ko pa 'tong grab bag live na 'to, eh, na parang kung ano lang maisip ko topic at that time. Kasi nga yung last week feeling ko hindi ko siya na-setup ng maayos, yung para topic ngayon. So, ituloy lang natin bakit rosary, bakit meron akong rosary dito sa kamay habang nagla-livestream. So, yun. Napag-isip-isip ko siya and yung ano ko, yung napagdesisyonan ko na para medyo maging poetic siya. Pag-usapan natin. Oh, so yun, kung meron mang magtatanong bakit ang haba ng explanation, for poetic reasons. Para mas maging poetic siya, maging mas epic yung ano niya. Kumbaga parang kayo mismo marirealize niyo siya habang kinikwento ko siya. Hindi yung tipong sasabihin ko lang sa inyo straight out, di ba? Kumbaga, poetic tsaka teaching. So yun, umpisa na natin. Bakit rosary? Bakit may rosary sa harap nyo? Merong maraming ways. Sobrang daming ways para almost, hindi naman siguro infinite, pero merong mga ways para mag-send ng message or mag-relay ng message sa mga tao. Kumari, meron akong gusto sabihin. Gusto kong sabihin, meron akong alam, di ba? Kumari, meron akong alam. Alam ko na 1 plus 1 equals 2. Alam ko yun. Ngayon, paano ko yun ipapaalam sa iba? 'Di ba? Kumbaga paano ko yun papaalam sa iba? Merong mga ways, 'di ba? Kumbaga yung pinaka straightforward na way is kausapin mo siya, puntahan mo siya or something tapos kausapin mo siya rekta. Sabihin mo, "Alam mo ba na 1 plus 1 equals 2?" Siyempre sasagot naman yung kausap mo, "Hindi nga, seryoso. Oo, tingnan mo yung kamay mo. 1 plus 1 equals 2." 'Di ba? Alam mo na. So nalaman mo kasi sinabi niya sa'yo, 'di ba? So yun yung isa sa mga ways para masabi na or para malaman din ng iba kung ano yung alam mo, 'di ba? Or kung meron kang message na gusto sabihin. So isa yun sa mga ways. Yung pangalawang naisip kong way is magsulat. Kumare, nakakapagod naman kasi kumare ikaw si Aristotle or yung kung sino man nakadiskubre na 1 plus 1 equals 2. Every time na may tatanong sa'yo, every time na may makakausap ka, 1 plus 1 equals 2 Tapos 1 plus 1 equals 2 Tapos 1 plus 1 equals 2. 'Di ba? Kumbaga gusto mong sabihin yun sa maraming tao na 1 plus 1 equals 2. Pero kung sasabihin mo yun every time, una, pag namatay ka na, magsa-stop na dun. Sila na yung magsasabi. So, sila na yung magsasabi. Posible naman yun, pero paano pag naputol yung tradisyon na yun na sinasabi nila sa mga ninuno nila, 1 plus 1 equals 2, di wala na. Hindi mo na mapapasa yung 1 plus 1 equals 2. So, isang way para ma-retain yun is through writing, di ba? Kumari, yung mga sa unang panahon, magdo-drawing sila ng cave painting, di ba? Para mapakita na, oy, nakasama namin yung mga hippopotamus dito. Meron kami mga woolly mammoths dito na kasama. Hinahunting namin sila. Through writing, di ba? So, yung pinakasimple doon is isusulat mo siya. Ibibigay mo doon sa tao na gusto mo sabihan kung ano yung gusto mong malaman niya na 1 plus 1 equals 2. Yun yung pinakasimpleng way, di ba? Pero pwede din naman gumawa ng libro or something, di ba? Kumbaga parang baka gumawa pa siya ng equation na 1 plus 1 equals 2 tapos ang dami-dami niya pang explanation. So, sa future generation sa makakabasa nun, kahit na mamatay ka na, magsistay siya, di ba? Magsistay yung knowledge na yun. Lalo na kung merong nagkokopya ng libro na yun over and over and over again. So, meron pa rin konting kailangan na kung gusto mong ipasa or something, yung information sa future generations, meron pa rin konting pag-rely sa tradisyon na ipapasa talaga siya through writing or ano man lang yung libro mo, i-preserve or something, 'di ba? Na yung writing mo, mape-preserve siya, hindi siya masisira, hindi siya mawawala, o hindi siya or something like that, 'di ba? Pero at the end of the day, same yung nalaman mo, same yung pinaalam mo, pero magkaiba yung style. So yung una, sinabi mo lang, mapapagod ka dun kung ipo-broadcast mo yun every day, every minute of your life. So isusulat mo na lang para lahat ng gusto makaalam, lahat ng mga posibleng makaalam, malalaman nila.
So, isa 'yon, writing. Meron pa ba? Meron pa bang ibang way para magpasulat, magpaano? Iyon yung pinakaisip-isip ko for the last week actually. And I think yung pangatlong way, and feeling ko hindi masyadong napag-uusapan talaga or hindi masyadong na nababanggit sa way of communication is to show, 'di ba? Kumbaga parang pakita mo na 1+1 = 2. Kanina gumanon ako, 1+1 = 2, 'di ba? Pero at the same time sinasabi ko rin kasi. Sinasabi ko rin kasi. So, sabihin na nating 1+1 = 2, tama, 'di ba? So, alam mo na 'yon, alam mo na. Alam na ng lahat 'yon, nasabi mo na, nalagay mo na sa libro. Ngayon, kung information 'yon, tapos na, 'di ba? Kumbaga hindi mo na kailangan dagdagan or something. Pero what if gusto ko siyang expound, gusto ko siyang explain, gusto ko siyang maging ma-retain na ginagamit siya. So, or para alam mo 'yun, hindi yung tipong every time na lang na gusto kong malaman na 1+1 = 2 babasahin ko yung libro. Every time na lang na gusto kong malaman na 1+1 = 2 sasabihin mo, 'di ba? Kung 'yun lang yung mga ways, kung magsasalita ka lang or isusulat mo lang, kung 'yun lang yung ways para mag-relay ng information, eventually baka umabot sa point na hindi na nila kailangan or parang wala nang maghahanap ng information na 'yun, or lahat na nasabihan mo, lahat na nakabagbasa nun, and baka makalimutan or baka hindi mapasa, yung mga gano'n, 'di ba? So, isang way na para maano 'yun, ma-circumvent 'yun or para ma-retain din yung information nang hindi ka nagsusulat, 'di ka nagsasalita, is to show them, 'di ba? Kumbaga, yung sa 1+1 = 2, may chance gagamitin mo na 'yun, 'di ba? Gagamitin mo na 'yun sa mga kunwari puwede pong bumili ng isang ano, "Ay sige po dagdagan niyo pang isa, dalawa na po." Oo, bigla. Hindi na sinabi, hindi na pinag-usapan na 1+1 = 2, pero napakita through that conversation na bumibili ka ng isang kamatis, "Ay sige po dagdagan niyo na ng isa para dalawa na." What? So bigla nagkaroon na ng, usage, nagkaroon na ng sa susunod kung meron mang nanonood dun, kahit na hindi siya nakikinig, nakakita lang siya na binibigay yung isang ano tapos dinagdagan ng isa, uy, alam mo yun? Kumbaga, uy, alam ko yan. Yan yung 1+1 = 2. So hindi hindi sinabi dun sa nanonood na nangyari yung na 1+1 = 2. Pero nalaman niya through actions, through that conversation, 'di ba? So hindi siya rektang nasabihan pero nalaman niya pa rin kasi nga napakita sa kanya yung nangyari na 1+1 = 2. Sige, ito yung isa, ito yung isa, 'di ba? Something like that. So, gano'n din siguro yung ginagawa ko dito. Puwede ko namang dito sa ano, sa grocery na 'to, puwede ko namang sabihin na lang sa inyo, and I think eto na yun, eto na yung way ko para sabihin yun, na yung and sa totoo lang, oo, yun. Sabihin sa inyo na kaya may grocery dito para ma-remind tayo na ano, above board lang. Kumbaga parang ano lang tayo, maliban sa chill lang yung conversation natin, hindi tayo nagmumura. Kung meron man tayong controversial na mapag-uusapan, respectful, mabait, alam mo yun? Kung naiinis man tayo or kung meron man tayong gustong i-bash sa mga nanonood or gusto niyo ko i-bash ganyan, respectful pa rin. Walang ano, walang siraan, walang ano, alam mo yun, above board lang. Puwede kong sabihin sa inyo yun every live stream, 'di ba, na parang, "Okey, dito sa live stream na 'to, hindi tayo magbabangayan, hindi tayo magsisiraan, hindi tayo magda-drag down, hindi tayo ta-try nating wag mag-bash." Eh, siyempre feeling hindi ko naman mapipigilan lahat, eh. Kumbaga meron at meron sigurado 'yan. Pero hindi tayo magmumura, yung mga ganyan, 'di ba? Puwede ko sabihin 'yun. Maglalagay ako ng Maglalaan ako ng ilan, 1 minute, 2 minutes, sasabihin ko 'yun. Tapos kunwari nangyayari na siya, kunwari meron na tayong community diyan, nakikita ko nagmumura na sila, okey chill. Hindi tayo magmumura, hindi tayo mag-aano, sasabihin ko sa kanila 'yun, tapos bukas na naman, 'di ba? Isang ano 'yun, isang way, 'di ba, na sasabihin ko lang. Puwede rin namang isulat ko na lang na parang, dito may text dito somewhere or dun or sa baba na, okey, no bashing. Alam mo 'yun, kumbaga chill-chill lang tayo, okey? Puwede naman. Pero nagte-take 'yun ng space sa baba, nagte-take 'yun ng space dito. And sa totoo lang hindi rin naman siya hindi rin siya gano'n ka-smooth, kung titingnan ko siya.
So, yung ginagamit kong way is yung history ng rosary. Kasi feeling ko naman, at this point, kung meron mang na Pinoy na nanonood dito sa ano na 'to, sa live stream na 'to or sa mga future videos ko na hindi nakakaalam sa rosary, well, una nakakalungkot 'yun, pero at the same time, obvious naman na cross siya. So, alam mo 'yun, obvious naman na meron siyang meaning meron siyang religious meaning, meron siyang history, 'di ba? And usually yung history na 'yun is, kasama niya yung pagdadasal, kasama niya si Lord, kasama niya yung, mga lahat ng mga magandang ginawa sa'tin lahat ng mga magagandang nagawa ni Jesus Christ para sa'tin, 'di ba? Yung pagmamahal ni Jesus Christ kay Mama Mary, pagmamahal ni Mama Mary kay Jesus Christ and everything, pagmamahal natin sa kanila, pagmamahal natin sa ano, 'di ba, sa ano natin, sa nagligtas sa'tin. So, yeah, puwede kong sabihin 'yun every time, kaso siyempre magte-take 'yun ng time una sa lahat. Pero puwede ko rin yung isulat, magte-take 'yun ng space. So, ang naisip kong way is yung pangatlo para magamit ko ma-take advantage ko yung ano, yung history ng rosary. Kasi nga yung history ng rosary is steeped in prayer, steeped in goodness, 'di ba? Kumbaga para para ma-remind yung nanonood tsaka kung sino man yung in the future na, yeah, gagawin natin 'to, pero ayusin din natin. Kung meron man akong mga pagkakamali in the future, pagkakamali dati, or kung makakita man kayo ng mga videos ko in the past na kung ano-ano yung mga alam mo yun, kunwari ma-twist, ganyan. At the end of the day, meron tayong guide. Meron tayong visual guide na kahit ano pa man mangyari sa future, kahit ano nangyari sa past, and kahit ano pang nangyayari ngayon, ang importante is at this point, at this moment, tina-try nating maging maayos. Tina-try nating maging above board. Walang gulo, walang away. Yung mga ganyan, 'di ba? Controversial, possible, pero walang hindi masyadong hindi yun nga, hindi naman bash. Hindi gumagawa ng controversy for the sake of controversy. Kaya nga hindi ako nagre-react, kahit na alam mo yun, ang dami-daming posibleng i-reactan. So, dun na siguro papasok yung grab bag natin na live. Kasi nga, maraming possible pag-reactan lalo na sa panahon natin ngayon. Bini na gano. I mean, sorry no, pero Blooms Hindi naman ako solid na Blooms na lahat ng merch nila binibili ko or something. So baka nga masabihan pa ako, baka nga sabihin pa ng mga Blooms na, "Oh, kung gano'n hindi ka bumibili ng merchandise ng Bini, hindi ka talaga Blooms." Okay, possible. Pero I think yung Blooms lang naman na sinasabi ng Bini is basta fans sila, eh. Kumbaga nanonood ako ng mga live streams nila, nanonood ako ng mga ano nila, yung mga eh, hindi ko nga alam bakit sinasabi ko 'to ng napakadali, eh. Kasi hesitant ako, eh, alam mo 'yun? Ayokong nakakailang kasing maging Tito Blooms at this point. Feeling ko para siyang midlife crisis na hindi ko maintindihan. Pero nakaka-proud naman kasi talaga na alam mo 'yun, yung yung 8 na babaeng 'yun na nangarap lang 4 years, 5 years ago, lahat ng fruits ng labor nila, ayan na. Sila tsaka yung SB19, sila. Napa-proud ako dun sa mga yun. Kumbaga parang Pinoy yun. Alam mo yun, every time na naririnig ko yung every time, yun nga, nanonood kaming Coachella sa Mojave kahapon. Proud na proud ako. Para akong, proud na proud ako hindi lang dahil Pilipino sila. Kasi matagal-tagal ko na rin silang siguro mag-iisang taon ko na rin silang sinusubaybayan. And nakita ko naman, hindi ako part ng struggle nila 4 years ago, bachelor pa nga yata ako, eh. Na parang kasi nga yung Pantropi ko, kahit mga 1 year old, 2 years old kinakanta, dati, 'di ba? Kaya nga nagkaroon ng Pantropico Day. So sobrang sikat ng Pantropico dati. And feeling ko naman based sa reaction dun sa Coachella, sikat pa din siya and siya yung pinaka pa din. Kumbaga parang nung gano'n pa lang, yung unang dalawang notes pa lang nun ng Pantropico sumisigaw na sila, kumpara sa mga ibang songs nila, 'di ba? Pero, oh, 'di ba? Kumbaga,
Yan na, eto na yung grab bag. Hopefully na ano natin, nagsisimula na ako sa grab bag, sorry. Pero hopefully yung explanation ko na show, to show na, gusto kong gamitin yung third way para mag-convey ng, information, to show yung history para pakita ita-take advantage ko yung history ng rosary, ita-take advantage ko yung history ng, ng rosary tsaka ng, ng prayers and everything para para mag-remind sa'tin, mag-remind ako, ma-remind sa inyo na, we're doing this pero above board, 'di ba? Above board.